ating Undersecretary Volante. At pagpasok po namin ng aeroplano ay naging maigpit ang seguridad at wala kaming chance na makita kung nandun nga mismo si Undersecretary Volante. Ngayon po, ang Northwest Airlines na ito ay nandito na sa Nagoya, Japan. Subalit, meron pa rin po kaming mga informasyon na si Volante ay nandito pa rin at nakatakda pa rin sumakay ng Northwest Airlines patungo naman dyan sa Maynila ilang sandali mula po ngayon. Ito po may higit natin na binabantayan. Although napakahigpit po ng seguridad, napaka-elaborate ng seguridad para kay Jok Volante. Subalit ayon po sa ating informasyon ay matutuloy-tuloy po ang kanyang pag-uwi at ito ay nakaboard na at matuboard ng aeroplano ng Northwest Airlines patungo ng Maynila. At mula po dito sa Nagoya, Japan, yung po ang ating inantabayan. Mula po dito sa Nagoya, Japan, Hello Magadias, ABS-CBN News. Nakuha na ang huling bangkay na nakasama sa siyam na nasawi nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang jeep sa Tagaytay kahapon. Nagpapatrol Jenny Reyes. Dadalo lang sana sa guro ng magkakaanak na pasahero ng jeep na naaksidente sa Tagaytay kahapon. Kaya labis ang sama ng loob ng pamilya dahil imbis na isa lang, nadagdagan pa ng 8 ang kanilang ipinagluluksa. Ang nangyari, lalong hindi lang isa ang napadami pa nadamay pa yung mga Si Jerome kasama dapat sa jeep na naaksidente. Napasugod si Jerome sa ospital kung saan niya inabot ang nag-aagaw buhay na kapatid na si Joey. Iyak siya ng iyak sa akin. Almost 2 hours na kami magkayakap ng kapatid ko kasi ayaw niya nang bumitaw sa akin. Sabi niya, hindi niya na daw kaya. Ayon sa driver ng jeep na si Bonifacio Ortilla, nawala ng preno ang jeep kaya nagdire-diretso ito sa bangin. Hirap na hirap ang rescue team na kunin ang mga bangkay at sugatan kahapon. Nang magdilim, ipinagpaliban muna ang operasyon. Ngayong umaga na itinuloy ang retrieval operations para makuha ang huling bangkay na naipit umano sa ilalim ng jeep. 300 metro daw ang lalim ng bangin na ito, kaya nahihirapan ang team na makarating sa kinalalagyan ng jeep. Kinailangan pang baklasin ang jeep para matanggal ang biktimang si Lorenza de Milo. Makalipas lang ang mahigit 1 oras, naiangat din siya. Nang makita ang kanyang bangkay, di kinaya ng kanyang mga anak ang hinagpis. Dasal na lang nila ngayon ay maging ligtas na ang kanilang mga sugatang anak at nang di na madagdagan ang bilang ng mga nasawi. Jenny Reyes, patrol ng Pilipino, Tagaytay, Cavite. Kinasuhan na ng PNP ang driver ng jeep na nahulog sa bangin sa Tagaytay kahapon. Ito'y kahit wala pang balak ang mga kaanak ng biktima na magreklamo. Live mula sa Karawang Batangas, nagpapatrol si Alan Bosio. Julius, dito sa Tanawan, Batangas ngayon nakabura ng mga biktima ng aksidente na jeep na nahulog sa bangin sa Tagaytay City. Pero hanggang ngayon, Julius, wala pa rin nagre-reklamo sa mga kaanak laban sa driver. Matarik ang lugar kung saan nahulog ang jeep na may sakay ng 23 magkakamag-anak. Binaba namin yung bangin at nakita ang lugar kung saan naiwan ang basag na windshield ng jeep. Ayon kay Mang Hermogenes, mapalad siya at nakaligtas sa aksidente. Pagkakambyo niya, lumagot na. Yung lagot na dire-diretso na kami. Yung ako tumagal. Yung pagpuntig ko, hindi ko na linabot ang jeep. Nakalundag si Mang Hermogenes bago bumulusok ang jeep sa 300 metrong lalim na bangin. Naggalat ang mga gamit ng mga biktima. Siyam sa mga kamag-anak ni Mang Hermogenes ang nasawi at karamihan ay nakaburo lang ngayon. Siyempre po nabigla kami kasi po kami mga pamangkin namin ang namatay. Apo at pamangkin at yung mga pinsan. 14 sa kanilang kamag-anak ang sugatan ngayon sa mga ospital kabilang ang ilang bata. Ilan sa mga bata ay tulala pa rin dahil sa trauma. Sima lang nabuhay ang 1 taong gulang na bata nang yakapin siya ng kanyang nanay na nasawi naman sa aksidente.
Lalo po siya iniyaka po ng nanay niya. Talagang militas lang po ng nanay niya ang buhay ng anak ko. Kinasuhan na ng PNP ang driver ng jeep na si Bonifacio Orcilla ng reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple physical injuries. Pero ayon sa pamilya ng biktima, hindi na sila magsasampa ng reklamo laban sa driver. Kasi siya naman po ay inusap lang. Siya po ay nasa biyahe. Inusap lang na para maghatid sa pamilya. Irerekomenda ng PNP sa DPWH na lagyan na ng harang ang sharp curve sa lugar para maiwasang maulit ang aksidente. Lalo pa 3 beses nang may nalaglag na sasakyan sa lugar. Pataasan yung para hindi na makatuloy yung mga sasakyan. Sakali magkaroon ng problema. Cheers! Ayon sa PNP, ligtas na mga sugatan. At sa Huwebes, inaasahang lilibing na nga ang mga biktima. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Tanawan, Batangas. Julius? Salamat, Zian Ambrosio. Umabot na sa 40 mga labi mula sa lumubog na MV Princess of the Stars ang narecover sa ikatlong araw ng retrieval operation sa Romblon.